Breaking news, Thailand muling binomba ang isang kasino sa Cambodia. Sa mas tumitinding kaguluhan sa pagitan ng Thailand at Cambodia ay muling umatake ang Thailand matapos nitong bombahin ang isang kasino sa Cambodia, kung saan sinabi ng militar ng Thailand na ginamit ang nasabing gusali bilang military base at depo. Hanggang saan aabot ang palitan ng opensiba ng dalawang bansa at ang mahalagang tanong ay ano ang tugon ng Cambodia sa ginawang pag-atake. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong December 18, naglabas ang Thai military ng isang video na ikinagulat ng marami kung saan makikita ang kanilang armored vehicles na nagpapaputok ng kanyon sa isang malaking casino complex na nasa loob ng teritoryo ng Cambodia. Dahil sa sobrang eksakto ng pag-atake, ang mga bahagi ng gusali ay sumabog at nasira. Ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng border conflict, kundi isang malinaw na hakbang ng Bangkok para manakot at magbabala sa mga international scam syndicates na matagal nang nagtatago sa mga kasino, hotel at resort malapit sa border ng Cambodia. Opisyal na kinumpirma ng Thai military na noong araw na iyon, 6 na scam facilities na ang kanilang nasira, kung saan umabot na sa 10 ang total kasama na ang mga naunang airstrike. Nagsimula ang kampanya noong December 9, ngayong taon na nagbukas ng sunod-sunod na drone strikes ng Thailand laban sa isang kahina-hinalang base sa Cambodia na pinaniniwala ang sentro ng operasyon ng scam network. Bagamat tumanggi ang pamahalaan na ilabas ang buong detalye ng pinsala, nilinaw ng Thailand na ang target ay sirain ang mga scam system nang hindi nadadamay ang mga sibilyan. Pagkatapos nito, noong December 13 at 14, nagpadala ang Royal Thai Air Force ng mga F-16 fighter jets para magbagsak ng guided bombs na CBU-12 sa isang kompleks na may casino at hotel sa John Anma District. Bilang resulta, maraming empleyado na karamihan ay Chinese nationals ang nagpanik at nagtakbuhan palabas ng lugar. Inakusahan ng Thai government na ang lugar na ito ang nagsisilbing sentro ng mga cross-border raid papasok sa teritoryo ng Thailand. Sa kabilang banda, binatikos naman ng Cambodia ang airstrike na sinabing nagdulot ng pinsala sa mga sibilyan, ngunit hindi naglabas ng tiyak na bilang ng casualties. Ang pinakamatinding yugto ay naganap mula December 15 hanggang 17 nang sabay-sabay gumamit ang Thailand ng artillery, drones at F-16 fighter jets para atakihin ang 5 hanggang 6 na casino complexes sa Bante, Minay Province at mga kalapit na lugar. Ang mga target na ito ay dati nang isinama ng United States sa sanctions list dahil sa pagkakadawit sa panluloko ng mga American citizens. Ipinakita sa mga larawan mula sa Thai military ang mga gusali na tuluyang nawasak, ang mga operator ng scam network na nagkanya-kanyang takbuhan at ilang religious sites pati residential areas na malubhang naapektuhan. Ayon sa Cambodian government, may humigit kumulang 17 na civilian ang namatay sa ginawang pag-atake. Pero para sa Thailand, ang operasyong ito ay hindi lang simpleng military action, kundi isang malakas na mensahe para sa mga international crime groups na nagpapakalat ng kaguluhan sa Southeast Asia. Ang hakbang ng Bangkok ay tila senyales ng bagong strategy, kung saan ginagamit ang puwersa para resolbahin ang mga problemang hindi tuluyang nalutas ng diplomasya at security cooperation noon. Ang December 18 attack ay itinuturing na isang milestone na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng relasyon ng Thailand at Cambodia. Sa isang malaking military move na wala pang kapantay, sabay-sabay inilunsad ng Thailand ang Air Force nito kasama ang mga F-16 aircraft kasabay ng mga tangke at heavy artillery para atakihin ang hindi bababa sa 6 na hotspot sa kahabaan ng Poipet area, isang lungsod na kilala sa mga kasino na dikit sa border ng Cambodia sa Phang Minh Province. Lahat ng tinarget na lugar ay mga kasino at hotel na pinaghihinala ang sentro ng mga cross-border scam operations. Ayon sa opisyal na pahayag ng Thai military, lahat ng target ay nawasak, kung saan sa video na kanilang inilabas ang mga gusali na nilalamon ng matinding apoy ang karamihan ng mga civil facilities sa paligid na grabing napinsala at makapal na itim na usok. Agad na tumugon ang Cambodia, inaakusahan ang Thailand na pumasok sa kanilang teritoryo sa tinatayang layo na 70 hanggang 90 kilometers na nagdulot umano ng pinsala sa mga bahay ng sibilyan, mga religious facilities at nagresulta sa pagkasugat at pagkamatay ng mga tao. Samantala, iginiit ng Bangkok na ang kanilang tinarget ay mga scam facilities na may elementong militar at wala silang intensyong atakihin ang mga sibilyan. Kapansin-pansin na ang kampanyang ito ay hindi simpleng ganti lamang sa mga naunang artillery attacks, kundi ayon sa Thailand, isang kinakailangang hakbang para tuluyang pahinain ang mga complex na umano'y palihim na ginawang semi-military facilities ng Cambodia
para kontrolin ang mga drone attacks papasok sa teritoryo ng Thailand. Binigyang diin din ng pamahalaan ng Bangkok na ang paggamit ng mga civil buildings tulad ng hotel at casino para sa military purposes ay lampas na sa hangganan at ito ang nagtulak sa Thailand na kumilos para ipagtanggol ang kanilang soberanya. Isa sa mga target na nawasak ay isang resort at casino complex na dati nang nasa sanctions list ng United States Department of Treasury. Dahil sa mga akusasyong direktang konektado ito sa panlilinlang sa mga American citizens, lalo nitong ipinakita na ang pag-atake ng Thailand sa lokasyong ito ay ayon sa strategy ng Bangkok at ng mga Western countries sa pagsugpo sa international crime networks sa Southeast Asia. Hindi na lang ito usaping lokal dahil ang kampanya ng Thailand ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na global security strategy. Bilang reaksyon sa military operation, ang pamahalaan ng Phnom Penh ay hindi lamang nagpahayag ng batikos kundi inakusahan din ang Thailand ng sistematikong pagsalakay. Nanawagan ang Cambodia sa international community kabilang ang United Nations, European Union at lalo na ang China, isang bansang may malaking impluensya sa parehong Cambodia at Thailand. Hindi nagtagal, ipinahayag ng China na magpapadala ito ng isang special envoy na may hawak sa European Affairs sa rehiyon para pababain ang tensyon at itulak ang dialogo. Ang papel ng Beijing sa sitwasyong ito ay tinatayang maaaring magbago ng buong takbo ng pangyayari kung magpapatuloy ang krisis. Ang Thailand at Cambodia ay kapwa strategic partners sa Belt and Road Initiative, kaya kahit hindi direktang pakikialam ng China ay magkakaroon ng malalim na epekto sa buong rehiyon. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay, ano nga ba ang totoo? Ang Thailand na may malinaw na akusasyon tungkol sa malalaking scam systems o ang Cambodia na iginiit na nilabag ang kanilang soberanya. 6 na base ang nawasak, ngunit malinaw na simula pa lamang ito ng isang tensyon na marami pang maaaring mangyari. Kapag ang isang bansa tulad ng China ay pumasok na rin sa eksena, ang issue ay hindi na lang usapin ng dalawang bansa sa Southeast Asia kundi isang mas malaking geopolitical chessboard na saklaw ang buong rehiyon. Sa likod ng mga airstrike at heavy arms na ginamit ng Thai military, nakatago ang isang napakalaking criminal network na matagal nang gumagalaw sa loob mismo ng Cambodia. Ang mga magagarang hotel at casino ay nagsisilbi lamang bilang panakip sa isang iligal na ekonomiya na tinatayang umaabot sa tens of billions ng US dollars. Ang banggaan ng mga mensahe ng Thailand at Cambodia ay hindi lang nagpapakita ng pagkakaiba sa strategy sa paglaban sa krimen, kundi inilalantad din ang malalaking blind spot sa pag-unawa ng dalawang bansa sa tunay na anyo ng mga scam empires sa border areas. Maraming investigasyon mula sa international media at human rights groups ang nagpakita na maraming negosyo sa Cambodia, mula casino hanggang hotel, ay may doble ang gamit. Sa labas, mukha silang lehitimong negosyo, pero sa loob, sila ang command centers ng international scam operations. Ang ganitong klase ng pagtatago ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga otoridad ng maraming bansa na tukuyin at buwagin ang mga ito. Gayunpaman, binasag ng Thailand ang matagal ng deadlock sa pamamagitan ng heavy weapons para direktang atakihin ang mga pinaghihinalaang pasilidad. Ang paglitaw ng F-16 jets, long-range artillery at armored vehicles sa mga pag-atake malapit sa Phuket ay malinaw na senyales ng bagong paninindigan kung saan ang diplomasya at police cooperation ay itinuturing na wala ng sapat na pangil. Ayon sa isang senior official sa Bangkok, 3 pangunahing dahilan ang nagtulak sa Thailand na piliin ang military option. Una, ang bilang ng mga Thai workers na nabibiktima ng scam ay lampas na sa kontrol na nagdulot ng malaking financial losses at tumitinding political pressure sa loob ng bansa. Ikalawa, naging transit hub ang Thailand sa international human trafficking chain kung saan ang mga biktima mula sa iba't ibang bansa ay dinadaan muna sa Thailand bago ikulong sa mga scam camps sa Cambodia. At ikatlo, nagsimula ng magtayo ng armadong depensa ang mga scam organizations na lumilikha ng isang semi-military model na mas delikado kaysa sa ordinaryong kriminalidad. Parehong pananaw ng United Nations at Interpol na ang scam industry sa Southeast Asia ay nagdudulot ng pinsala na umaabot sa tens of billions ng US dollars bawat taon na may mga biktima sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga scam camp na ito ay parang mga lihim na kulungan kung saan ang mga foreign workers ay niloloko papasok, kinukumpiska ang kanilang passport, iligal na ikinukulong at pinipilit magtrabaho sa napakabigat na kondisyon sa ilalim ng armadong pagbabantay. Isang ulat mula sa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ang malinaw na nagsasaad na ang torture, illegal detention at sexual abuse ay laganap sa maraming lokasyon. Mas lalo pang napansin ang determinasyon ng Thailand dahil kasabay nito, isang malawakang investigasyon ang isinasagawa laban sa Prince Group, isang makapangyarihang financial conglomerate sa Cambodia. Noong October, ang mga otoridad ng United States at United Kingdom ay nagsamsam ng Bitcoin na tinatayang aabot sa 14 billion US dollars at sinampahan ng kaso si Tran Chi, ang founder ng Green Group, sa akusasyong nagpatakbo ng hindi bababa sa 10 organized scam centers.
Ayon sa United States Department of Justice, dalawa sa mga pasilidad na ito ay gumamit ng 1,250 na cellphone para mag-operate ng mahigit 76,000 fake social media accounts na ginagamit sa malawakang panloloko. Ipinapakita ng mga detalyeng ito na ang mga grupong kriminal ay hindi basta mga improvised gang, kundi mga organisasyong may malinaw na istruktura katulad ng mga kumpanya na may maayos na management, logistics at operasyon. Ang Green Group sa likod ng anyong negosyo ay aktwal na gumagana bilang isang international crime network na sinusuportahan at pinoprotektahan ng iba't ibang makapangyarihang interes. Habang parami ng parami ang mga bansa na lumilipat mula sa economic sanctions patungo sa aktwal na military action, ang Southeast Asia ay pumapasok sa isang yugto kung saan ang paglaban sa international crime ay hindi na lang isang internal issue. Isa na itong strategic security concern na hindi maaaring baliwalain ng kahit anong bansa. Kapag tinamaan ng mga international crime groups, hindi maiiwasan ang mga reaksyon mula sa mga puwersang may koneksyon dito. Agad na kinondena ng Cambodia ang military campaign ng Thailand at itinuring itong isang seryosong paglabag sa national sovereignty. Ang mga ahensya ng gobyerno at Ministry of Defense ng Cambodia ay sabay-sabay na bumatikos sa Thailand. Inaakusahan itong sumira ng mga civil structures kabilang ang residential areas, warehouses at mga casino facilities na umano'y lehitimong operasyon, habang nagdulot din ng pinsala sa mga sibilyan. Ang dating Prime Minister ng Cambodia na si Hun Sen ay umapela pa nga sa United States na makialam para pigilan ng Thailand sa paggamit ng mga armas na ibinigay ng Amerika para sa layuning aniya ay iligal. Ayon sa kanya, ang mga F-16 aircraft na ibinigay sa ilalim ng Foreign Military Sales Program ay dapat lamang gamitin para sa lehitimong self-defense at hindi maaaring abusuhin para sa mga military action na maituturing na pananakop o paglabag sa human rights. Gayunpaman, hanggang December 19, wala pang anumang opisyal na pahayag ang Washington tungkol sa kampanyang ito. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, hanggat kayang igiit ng Thailand na ang kanilang aksyon ay self-defense bilang tugon sa artillery attacks at drone attacks mula sa panig ng Cambodia, mananatiling neutral ang United States para maprotektahan ang pangmatagalang strategic relationship nila sa isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado sa Southeast Asia. Ang kasalukuyang sitwasyon ay parang nakatayo sa isang manipis na linya sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Sa isang panig ay ang international legal principles tungkol sa paggamit ng armas at sa kabilang panig ay ang totoong banta sa seguridad mula sa mga kriminal na grupo na lalong nagiging organisado at armado. Ang tanong ngayon ay kung mapapanatili pa ba ng ASEAN ang pagkakaisa nito kapag ang isang miyembrong bansa ay lumabag na sa prinsipyo ng non-interference na nagsilbing pundasyon ng organisasyon sa loob ng maraming dekada. Ang pananahimik ng United States sa ganitong konteksto ay tinitingnan ng mga analyst hindi bilang kawalan ng posisyon, kundi posibleng isang uri ng tahimik na suporta sa aksyon ng Thailand. Habang pinalalawak ng Washington ang mga kampanya nito laban sa organized crime sa South America, Africa at Caribbean, sa Southeast Asia, isang rehiyong masalimuot sa geopolitics at limitado ang military presence ng US, hindi sila makakilos ng direkta gaya sa ibang lugar. Dahil dito, para maabot ang kanilang strategic goals, posibleng binigyan ng United States ng green light ang Bangkok para gawin ang mga hakbang na hindi nila kayang gawin ng lantaran. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Thailand na atakihin ang mga scam centers na pinoprotektahan umano ng mga political forces sa Cambodia, hindi lamang napapahina ng Washington ang bahagi ng Chinese crime networks na laganap sa Southeast Asia, kundi hindi rin direktang napapahina ang defense capability ng Cambodia, isang bansang may malapit na ugnayan sa Beijing. Isa itong double strategy, sabay na pagwasak sa krimen at muling pag-aayos ng balance of power sa rehiyon pabor sa kanluran. Noong December 15, sa isang panayam na ipinalabas sa Thai Public Television, hayagang sinabi ng Chief of Staff ng Royal Thai Army, dapat nating pahinain ang military capability ng Cambodia sa pamamagitan ng pagtutok sa kanilang military equipment at infrastructure. Ang layunin natin ay tiyaking sa malapit na hinaharap, wala ng kakayahan ng Cambodia na magbanta sa seguridad ng Thailand. Ang pahayag na ito ay malinaw na nagtakda ng tunay na layunin ng kampanya na hindi lamang laban sa mga criminal organizations kundi isang strategic preemptive strike. Ang pagwasak ng Thailand sa mga casino complexes na tinatayang bumubuo ng halos 40% ng GDP ng Cambodia ay hindi lamang malubhang tumama sa kita ng gobyerno ng Phnom Penh, kundi pinahina rin ang kakayahan nitong mamuhunan sa national defense sa mga darating na taon. Kasabay nito, naprotektahan din ang strategic interests ng United States. Ang mga international scam organizations na may pinagmulan sa China na dati ay hindi maabot ng US dahil pinoprotektahan ng mga opisyal ng Cambodia ay ngayon ay nabubuwag sa pamamagitan ng military action ng isang malapit na kaalyado. Isang tahimik na koordinasyon sa pagitan ng Washington at Bangkok ang muling humuhubog sa buong security landscape laban sa krimen sa Southeast Asia.
Bagamat nakapagtala na ng ilang malinaw na resulta ang military campaign ng Thailand, ang laban kontra sa international scam organizations ay malayo pa sa tunay na katapusan.